Amen. Hallelujah. Let's open our Bible in James chapter 1, verse 19 to 22. Hallelujah. Nakakamiss po talaga mga kapatid. Amen. Wala nang isa sa mga the best and you are feel, amen, nakakaba, but sa lahat talaga mga kapatid is iba talaga ang church na kung saan ka mga kapatid ko. Amen. Yung home church natin. Iba talaga, no, Sister Lay, kapag nasa ibang lugar at nandito tayo mga kapatid, no? And iba yung joy mga kapatid. Amen. Sa hindi sa alam ng iba, for almost 3 Sunday or 3 weeks, wala ako mga kapatid, and I'm so honored always mga kapatid. Amen. And thank God for our leaders. Amen. Sa ating po mga youth, nanay, tatay. Again, sa mga wala kanina mga kapatid, no? This coming Sunday is our deadline to our youth at sa ating pong 28th church anniversary. Amen? God willing, makapag-down tayo ng half or full, mas the best. Alright? 2,300 pesos. Alright? Dahil need na natin i-down doon mga kapatid. Alright? Salamat kay Sister Eunice. Isa pa lang ang nakapag-down. Hallelujah! Praise God. Amen? Challenge natin ang bawat isa ngayong linggo na parating. Amen? Let us bring our 28th church anniversary pang-outing tong 2,300. Amen? God willing, God will provide, mga kapatid. I'm excited. Now, sa lahat po ng core leaders, vision team and strategy team, Starbucks po tayo, Quezon Avenue, mga kapatid, mamaya, no? Around 1 p.m. onwards, mga kapatid. Amen? Doon tayo sa Starbucks, Quezon Ave, mga kapatid, sa ating po meeting. Alright, see you there. Sa lahat po na nakasumpong na nakita sa James chapter 1 verse 19, magsabing praise the Lord. And bago natin basahin, salamat sa bisita natin mga kapatid, palakpakan natin sila muli. Thank you sa mga nag-invite. Hallelujah, God bless you. Salamat sa, amen, samahan ni Ryan, no, at saka nila Bus Juni, mga kapatid, and Abela family. We're excited. Makasama natin muli Abela family for second outing natin, mga kapatid, God willing. Last year, na-remember nyo ba sila, humabol sila, mga kapatid? At yung pamangkin niya yung nakakuha ng 1.5. This year, sikapin natin, 3 na ang winners, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Excited na ako sa mga, sino kayang 3-point king ngayon ulit? Last year, mayroong, tayo, 3-point king no? Sa girls, volleyball, sino ba yung nag-champion sa girls? Siyempre sa, sa team building, Brother August, nila Sister Lynn Jane, no? Hallelujah. Sila, nanalo ng tumbler. Ngayon, mas maganda ang price. Kaya abangan nyo yung price. Tigi-1 lechon baboy kayo, mga kapatid. Anyway, mga kapatid, I'm excited sa ating outing, no? Please, kung kalahati, let's help one another, mga kapatid. Amen? Na kung anong natin, kahit pagtulungan natin yan. Amen? Hallelujah. Let's read, mga kapatid. Tama ba yung oras natin? 10:00 pa? Tama, no? Maaga pa pala. James chapter 1, verse 19 to 22. Let us read, mga kapatid. Verse 19. So then, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath, for the wrath of man does not produce the righteousness of God. Let me say that again. For the wrath of man does not produce the righteousness of God. Verse 21, therefore, lahat magsabing therefore, lay aside all filthiness and overflow of wickedness, and receive with meekness the implanted word, which is able to save your souls. But be doers of the word, and not hearers only, deceiving yourselves. Basahin ko sa Tagalog, mga kapatid. Ang Tagalog ng James is Santiago, Kapitulo 1, versikulo 19, hanggang versikulo 22, mga kapatid. Magandang balita version, mga kapatid, aking babasahin. Mga kapatid kong minamahal, unawain ninyo ito, maging alisto kayo sa pakikinig, maingat sa pagsasalita, at hindi agad nagagalit. Sa lahat ng mga magagalitin dyan, magsabing, praise the Lord. Para sa atin to lahat, mga kapatid. Dahil ang galit ng tao ay hindi nakakatulong upang magawa kung ano ang ayon sa kalooban ng Diyos.
21, kaya't talikuran na ninyo ang inyong maruruming gawa at alisin ang masasamang asal, mapagpakumbabang tanggapin ninyo ang salitang itinanim sa inyong puso. Ito ay may kakayahang magligtas sa inyo. 22, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa. Sabi dito kapag tayo ay nakikinig ng salita ng ating Panginoon, pangako ng ating Panginoon, sabi niya, sa salita niya, magliligtas sa atin, mga kapatid. Diba sa lahat ng sumusunod ng payo ng magulang, is safety, mga kapatid? Sa Panginoon, kapag tayo sumunod sa salita ng ating Panginoon at ang kalooban niya, tayo ay maligtas. Pero ang sabi dito, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo. Iba kasi yung pinakinggan lang sa sinunod talaga, mga kapatid. Amen? Sabi dito, ngunit hindi isinasagawa, ang sabi ng Bible, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Hindi yung mga nyo, yung mga, huwag nyo nang pakialaman yung katabi nyo. Sarili natin, mga kapatid. Mismo. Kung ating hindi tinutupad at hindi sinasagawa, sabi ng Bible, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Mismo tayo, mga kapatid. Now, ang hirap ng team natin, di ba, Prudence, Sister Lay, no? Yeah. Ang Tagalog ng prudence, hindi pro-life, Baka mamaya, pro-life yung ka-sounds like kasi. Kabaitan. Amen? Kaya ito, sa tulong ng Panginoon, mga kapatid, nung ngayong umaga, tatalakay, pag-usapan natin ang topic na nagsasabing, why, sabi mo sa katabi mo, why are you angry? Tanungin mo, bakit ka galit? Sa Gen Z generation ngayon, Gina G. Palakpakan natin ating Panginoon. God bless you, mga batid. You may be seated. Anger. Everybody say anger. Retained is sin. Kasalanan siya, mga kapatid. Now, sinasabi ng Bible, mga kapatid, be angry and sin not. Pero kapag yung galit mo manatili, na hanggang sa ngayon, mga kapatid, for how many months, years, hanggang sa ngayon, nandoon pa rin, delikado yan, mga kapatid. Now, Ephesians chapter 4, verse 26, mababasa natin dyan, mga kapatid, whether it is settled or disposition of agitation, according to Colossians chapter 3, verse 8, amen, ito po, nabanggit dito sa Bible, itong dalawang verse na ito, if you have your Bible, Colossians 3:8 and Ephesians 4:31. Dito po, tinalakay, mga kapatid, patungkol sa galit, amen, wrath, and also, mga kapatid, hallelujah, if you read Galatians chapter 5, verse 20, anger, remember this, anger is a work of a flesh. Everybody say, praise the Lord. Ito po ay hindi ayon sa Espiritu ng ating Panginoon. Ibig sabihin, Padre Primo, hanggat maaari, pwede tayong magalit, pero wag na dumating sa punto na tayo magkasala, mga kapatid. Amen? Dahil ang galit, ito po ay gawa ng pita ng laman. Amen? Ayon sa Galatians 5 verse 20, mga kapatid. Pero ang pag-usapan natin ngayon, mga kapatid, ngayong umaga, ano ba talaga ang cause ng galit natin? Di ba may iba't iba tayo, mga kapatid, na mga dahilan, kung ano ang pinagmulan, ano ang resulta dito, mga kapatid. Dito sa picture, my God have mercy, hindi ko na talaga mamasa. Dito na lang ako, mga kapatid, no? Merong mga iba't ibang pinagmulan dyan, mga kapatid. Napakarami. Hallelujah. Now, ano ba ang cause ng ating anger, mga kapatid? Tandaan natin, ang galit po ay hindi po ito self-generate. Amen? At lalo na, ang isa sa mga cause ng anger, number one, everybody say number one, triggered. Yung triggered ka, mga kapatid, by something. Anger is triggered by something. Or yung mga bagay na kinakainitan mo. Ano ba yung For example, si Mrs. Wala naman si May dito, nabuti na lang. Kinakainisan niya yung mga mga kapatid, yung mga pumapasok na langaw, pumapasok na mga lumilipad. Siyempre, mahilig siya magluto. 'Di ba sa nanay, ayaw na ayaw niya yung mga disturbo, mga kapatid. Sa langaw siya galit, pero lahat kami nadamay na, mga kapatid.
Yung matitriggered ka into something na madamay na pati yung basahan na sa araw. Hallelujah. Matitriggered ka into maraming mga bagay, mga kapatid, no? Hanggang sa may iba din. May mga big, yan lang yung mga minor lang, mga kapatid, no? Now, you are angry to something that, tandaan natin, mga kapatid, marami man tayong iba't ibang pinagmulan ng galit. Diyan sa picture, meron tayo diyang, isa-isahin natin. Meron ditong frustration, meron ditong injustice, hurt, jealousy, mga kapatid, hallelujah, fear, marami pa dyan, mga kapatid, na pinagmulan ng ating galit. But always remember, anger, tinatawag itong secondary emotion, mga kapatid, dahil ito po ay hindi po talaga natin talaga, amen. Kumbaga, sinasabi natin, tao talaga akong pinanganak na galit. Walang ganun, mga kapatid. Meron bang taong pinanganak na galit agad, mga kapatid? Bakit kaya ganun yan? Sa napakainit ng ulo niya, ang ganda-ganda ng panahon ng araw, galit na naman. Sabi niya, pinanganak niya na galit eh. Pero in reality, wala talagang pinanganak na tao na galit. Amen? Hallelujah. Wala naman talagang taong pinanganak na paglabas, mga kapatid, is ganun na yung talagang ano niya. Hindi ka pwedeng magdikta ng buhay na, yung baby mo, misis, sabihin ng doktor sa'yo, ay, naku, alam ko na yung baby mo, misis, paglabas niyan, ganito yan, doktor yan. Wala. Paglabas niyan, abogado yan. Paglabas niyan, basketball player yan. Nanay pa nga yung magbuot-buot eh. Anak, gusto ko magiging ganito ka. Hallelujah. Pinagpipray ng mga magulang mo magganito ka. Pero, iba ang dinidisenyo ng ating Panginoon. Pero yung pagkapuot at galit, hindi yan dinisenyo ng ating Panginoon, mga kapatid. At lalong hindi yan mula sa ating Panginoon. Amen? Now, we discussed this, mga kapatid, in Genesis, simula ng pinaka-root cause ng lahat. Walang iba kundi ang kasalanan. Hallelujah. Lahat ng bagay na ito, mga kapatid. Now, remember, Jacob's anger triggered by being unjustly blamed. Kung basahin natin ng Genesis chapter 30, verse 1, meron doon, mga kapatid ko, si prophet na, forgot the name, inutusan yung likod ng Diyos sa propeta, mga kapatid. Instead na i-curse niya yung bayan, na inutusan siya ng isang hari, mga kapatid. Pero, instead na i-curse niya, hindi niya magawang ma-curse. Instead, pinag-pray niya na i-bless, mga kapatid. Kaya dito, nagalit, ano nangyari? Nagkaroon ng matinding galit, mga kapatid, hallelujah, at nag-cause siya ito ng trigger na kung saan nagsimula ng gulo, mga kapatid. Now, the Bible give us answers, mga kapatid, kung paano natin kontrolin ang ating pong galit. Ito ang maganda. Bakit? Dahil posible na mangyari, mga kapatid, na pwede kang magiging successful or let's say graduate ka na ng ganitong mga bagay, pero itong mga let's say anger management or self-control, mga kapatid, wala itong tawag nito, pag-aralan mo ng grade 1 hanggang grade 6, tapos ka na. Anytime, any moment, pwede itong bumalik, mga kapatid. That's why it is very important to read and to study the words of God, dahil hindi po lahat na pag-aralan sa labas, mga kapatid. Hallelujah. Because we know, hallelujah, that all of us, mga kapatid, amen, we need something greater and above to us. I believe that is not only above, far more, mga kapatid, and we need the divine help from the Lord Jesus Christ. That's why, hindi lang tayo nag-aaral, mga kapatid, kundi ang salita din ng Diyos ay buhay, at hindi lang buhay, kundi ito din po ay espiritu na inspired, mga kapatid, na nangungusap sa atin. Hallelujah! That's why itong salita ng Bible o yung Biblia, mga kapatid, ito po ay isinulat ng 40 writers, but only one author, ang ating Panginoon. Hallelujah! Why? Because we know that the power of God, mga kapatid, will never cease it kahit pa ilang taon nang lumipas. We know that the words of God is strong, is powerful, mga kapatid. Hallelujah. Palagpakan natin ating Panginoon. Lahat tayo pwedeng magalit, mga kapatid. Amen? Lahat tayo subject dito sa part na ito, mga kapatid. Now, remember, mga kapatid, anger can develop and erupt from many sources. Number one, pag-usapan natin ito, mga kapatid, no? Yung diniscuss natin kanina. Anger develops and erupts from many sources. Number one, itong part na ito, marami dito ang when others don't do what we want.
Ito yung ayaw na ayaw natin eh. Pinag-cause ng mga relationship. Di ba sinutos ko yan sa'yo? Yung inutos ko, ako na naman ang susunod. Ako ang gagawa. Ayaw na ayaw pa naman ni Mrs. yung sa akin, mga kapatid. Ako na naman ang gagawa ng inutos ko. Kaya kapag, right, andyan na pala, di nyo naman na sinabihan. Buti lang, wala yung kanina. Hallelujah. Yung kasi, ayaw na ayaw natin yun, mga kapatid, di ba, na simpleng, lalo na sa mga magulang, amen? Kaya mga anak, di nyo minsan maiwasan yan sa mga magulang. Kasi stress na sila, magluluto pa, maglalaba, maglilinis, mga kapatid. Tapos, sa isang utos, hindi pa tayo sumunod, mga anak. Naku, pasalamat na lang talaga yung mga magulang nyo mababait, walang lumilipad na kawali, kaldero, takip ng kaldero, ng plato, ng babasagin. Pero kailanman, wala talagang lumipad na mamahalin na paborito ni mama na baso na plato, no? Yun talagang mga pwedeng ihagis din, mga kapatid, eh. Pero yung mga yung plato na may drawing na bulaklak sa gitna, wala yan, nakatago yan. Lalabas lang yan kapag may bisita, mga kapatid. Lalo yung mga baso na every New Year lang kapag may okasyon lalabas. Amen? Hallelujah. Now, maintindihan natin that every one of us is subject to this, mga kapatid. Kaya, isa sa mga root cause is a control issue, mga kapatid. Number 1 is marriage. Colossians chapter 3, verse 18 to 19. Kaya dito nabanggit, mga kapatid, di ba? Wives, submit to your husband. And husband, love your wives. That is very clear, mga kapatid. Brother Job, mahal mo ba si Angela? O, tanggapin mo lahat. Ano mang issue na ibabato niya. Mahal mo eh. Love is kind. Love is patience. Love is not boastful, not proud, mga kapatid. Why? Because if you don't control your anger, anger will control you, mga kapatid. Wala kang nakitang tao na kahit anong gwapo, kahit pa si Mark J. Troge, pag galit, papangit talaga yan. Agree talaga. Agree talaga si Paulo Contes, mga kapatid. Amen? Never mong makita na taong maganda at gwapo kapag nagalit, maganda pa rin o gwapo pa rin. Ang pangit talagang tignan, mga kapatid. Sinasabi ko na sa inyo. Mag-iiba talagang itsura, mga kapatid. Amen? Diba, Brother Jeff, Pogi? Pag nagalit talaga, papangit talagang itsura mo, mga kapatid. Kaya dito sa lahat, sa mag-asawa, mga kapatid, lahat ng mag-asawa, magsabing, praise the Lord. Amen. Importante na meron tayong makontrol natin yung ating galit, mga kapatid. Amen? Alam natin, mga kapatid ko, ito ang next. Parents and children. Diba? Sabi ng Bible, children. Kaso ang problema, baliktad na, mas galit na yung mga anak kaysa sa magulang. Mas sumunod na yung mga gulang. Ayaw nyo sumunod sa akin? O sige, ako na susunod sa inyo. Next is church. Amen? Hindi maiwasan na meron talagang conflict, mga kapatid, sa church. Merong mga alitan, merong pagkakampi-kampihan, mga kapatid. Kaya nga pinagbawalan at tayo winarningan na dito, mga kapatid, sa mga sulat ni Paul. Amen? Ano ba sunod, mga kapatid? Last is control ourselves. Now, if you will not control your anger, mga kapatid, sinabi ko kanina, yung galit mo ang magko-control sa'yo. Amen? Now, 2 Peter chapter 1, verse 5 to 6, and Galatians chapter 5, verse 23. Hallelujah. Brother August, mabasa sa Galatians 5:23. Yung Galatians 5:23. Ito, maganda ito, mga kapatid. Basahin natin, mga kapatid. Amen. Dahil dito, binanggit dito, mga kapatid, amen, kung gaano kahalaga, kung paano natin ito makontrol ang ating pong mga galit, mga kapatid. Amen? 5:23. Galatians 5, verse 23. 23 lang po, Pastor. Yeah. Galatians 5, verse 23.
Kaamuan, pagpipigil. Kaamuhan, pagpipigil. Laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Wow. Diba? Kaamuhan at pagpipigil. Everybody say self-control. Laban sa iyong bagay ay wala ng Kautusan. ibig sabihin, ganun kahalaga yung self-control, mga kapatid. Now, the problem here, mga kapatid, is you don't control others, mga kapatid. Whether you like it or not, hindi mo talaga control yung mga kaisipan na. Kahit ikaw magulang, hindi mo control ang kaisipan ng anak mo. Kahit pa araw-araw mo silang kasama, kahit pasabihan mo na lahat na, paliguan mo na lahat na magagandang asal ng utos na sabi, siya pa rin na masusunod yan, siya pa rin na magdi-decide yan. Kahit padukdukin mo pa ng martilyo yan, kapag ayaw niya, wala talaga yan. Mismo ang Panginoon. Because God give us free will, mga kapatid. Kapag kaayaw mo, kahit ang Diyos walang magagawa. Amen? But remember what I said, mga kapatid, last Sunday, we are responsible to our in every action, mga kapatid, of our lives. Kaya hindi mo pwedeng isisi sa magulang mo, sa lahat ng ano. Why? Because we are responsible to that, mga kapatid. Amen? Now, always remember, we must control ourselves. Everybody say ourselves. If you want to control others, then control yourself first, mga kapatid. Amen? Gusto ko kasi mabago siya, Pastor John. Gusto ko siya maging ganyan. Hindi. Wala kang kakayanan na baguhin ang tao. Hindi mo rin siya kayang baguhin. Ang Panginoon lang. Ang gawin mo, ang sarili mo, ang atupagin mo. Ayusin mo yung sarili mo, mga kapatid, na ito yung maging tama at ayon sa kalooban ng ating Panginoon, supunod sa utos ng ating Panginoon. At higit sa lahat, mga kapatid, ating pong pagtulungan sa ating makakayanan, sa tulong ng Panginoon, yung ating galit ay hindi maghari sa ating puso. Palagpakan natin ating Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Envy, jealousy, and selfishness are triggers of angers. Again, envy, jealousy, and selfishness. Yan po ang nagpapatrigger sa galit, mga kapatid. According to Genesis chapter 4, verse 3 to 7. Remember all of this, mga kapatid, pinaka-source, isa sa mga source ng kind of anger, mga kapatid, walang iba kundi pride. The reason why Lucifer fall because of his pride. Everybody say, praise the Lord. Kaya nasira ang isang relationship dahil sa sabon. Dahil sa pride, mga kapatid. Bakit? Ikaw ba naman, kasi ang pinag-awayan nyo lang, yung toothpaste lang na nawala ng takip, humantong na kayo sa hiwalayan. Pride. Pwede naman, okay na yan. Wala. Yun lang naman. Amen? Di ba marami nag-giwalay? Bakit? Hindi na-post yung kanilang date, mga kapatid. Hallelujah. Nag-post ako, ba't di ka nag-like? Siguro may ibang nilalike ka na. Agad yan, mga kapatid. Oh, nag-like naman ako. Gusto ko yung may heart pa, yung may comment pa. Yung may reaction na emoji. Ay, naku, daming problema na nga sa mundo. Dadagdagan pa, mga kapatid. You see, pride and lagi natin, parang kasabihan, mga kapatid natin na, I deserve what he or she has. I am better than he or she is. Remember, humble contentment and acceptance is needed to prevent angers, mga kapatid. Ito po ang kailangan nating exercise, hindi yung pride natin, yung pagiging madamot natin, mga kapatid. Hallelujah. Ito, see, envy and jealousy and selfishness. Amen. Isa yan sa mga cause, nagtitrigger ng ating galit, mga kapatid. Amen? Now, remember, mga kapatid, in Philippians chapter 4, verse 11 to 13, dito natin mababasa, mga kapatid, if we learn to humble ourselves, mga kapatid, amen, magpakumbaba tayo, lahat magsabi magpakumbaba. Hindi porket may knowledge siya at alam mo na lahat, mga kapatid, ikaw na yung masusunod. Amen, always. Sometimes, if you want to win the war, you need to lose the battle, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Remember always, mga kapatid, that God wants us to be mga kapatid, to be a winner. Now, remember, mga kapatid, hallelujah, if you don't want, again, to control your anger, anger will always control you, mga kapatid. Hallelujah. Now, let's continue, mga kapatid. Next is, isa sa mga cause, guilt and shame. Acts chapter 7, verse 51 to 54. Guilt and shame, isa ito sa mga
naglilid sa galit natin, mga kapatid. Hallelujah. Dahil ito ang defensive response natin para ma-avoid yung mga personal accountability natin. Amen? Lagi nating sinasabi na parang nagiging automatic natin ito, mga kapatid, na instead na mag-sorry ka na lang or tanggapin mo, mga kapatid, you are responsible to your act or action, biniblame pa natin sa iba, mga kapatid. Amen? We are pointing fingers to others. Pero akala natin kapag tinuro natin iba, hindi babalik sa atin, mas doble ang balik sa atin yan, mga kapatid. Hallelujah. That's why let us learn, amen, to humble always ourselves, mga kapatid. Why? Conceit and pride, mga kapatid, must be overcome in order to look honestly at ourselves and correct our own sin. 2 Samuel chapter 12, verse 5 to 7, and verse 13, and Psalms 32, verse 8 to 9. If we learn to confess and say it, mga kapatid, our sins to God and surrender it all to Him, then God will help us, mga kapatid, to overcome our guilt and shame. Palagpakan natin ang ating Panginoon. Lahat tayo walang exempted dito, mga kapatid. Lahat tayo may mga guilt and shame experience. Lahat tayo, mga kapatid, ay meron pong mga bagay na hanggang sa ngayong mga oras na ito, ino-overcome pa rin natin at pilit nating iniiwan at binibitawan, pero bumabalik pa rin sa iyong mga kamay at sa iyong kaisipan. Pero sa tulong ng ating dakilang Panginoon, that guilt and shame, we need to overcome. We need to break the power of shame because we know that our God is more powerful, mga kapatid, than any sin, than any guilt, than any shame. Hallelujah! Dahil ang Diyos sa pinaglingkuran natin, mga kapatid, ay higit na mas makapangyarihan, higit na maitaas, mga kapatid, because we know, hallelujah, that nothing shall be able to separate us from this love. Everybody say, praise the Lord. Kaya wag mong alagaan yung guilt and shame mo, mga kapatid. At lalo na wag mo din, amen, ipagmalaki yung buti pa ako, hindi ganito lang yung ano ko. All of us, we are subject to that, mga kapatid. All of us, we are struggles. Meron tayong sufferings because of that guilt and shame, mga kapatid. Hallelujah. The only key that we will destroy and overcome that is we will surrender it all at the feet of Jesus, mga kapatid. Everybody say, praise the Lord. First thing first, sa Panginoon mo dapat ibigay. Casting all your cares upon Him. Because Christ cares for you, mga kapatid. Huwag mo laging always i-cares doon lagi sa tao. Why? If you always put confidence in man, then man will always destroy you. And man will always, mga kapatid, madidismaya ka lang. But when you put your confidence to God, hey man, you will able to overcome, mga kapatid. Why? Dahil sabi ng Bible, God is able to do exceedingly, mga kapatid. Lahat ng bagay nating hiningi, lahat ng bagay na gusto natin ma-overcome, God is able, mga kapatid, to that. Amen? Palagpakan natin ating Panginoon. Now, first thing first, paano ba tayo magalit? Pero kung may kasabihan nga, mas nakakatakot daw yung lasing. Amen? Magbiro ka na sa, ano may kasabihan na yun? Huwag lang sa bagong gising. Luma na daw yun, mga kapatid. Magbiro ka na sa bagong gising, huwag lang sa taong gutom. Mas nakikita ko ngayon, mga kapatid, mas nakakatakot paling taong gutom, Sister Karen. Try mong harangan, bulukuhin yung taong gutom, makakain ka talaga, mga kapatid. Iba yung tao pagka gutom, mga kapatid. Amen? Now, remember, ang ating po mga frustrations, mga kapatid, lagi po itong naglilid sa anger. Lahat may frustrations, magsabing, praise the Lord. Hindi mawawala yan, Brother Primo, di ba? Sa family natin, sa ano natin. Mampo-frustrate ka talaga, mga kapatid. And nagkukos yan na madidepress ka, magda-down ka. Dahil may mga expectations tayo na, may mga goal tayo, may dinidesires tayo, pero hindi natutupad, mga kapatid. Amen? Meron tayong mga sa mga anak natin, bumagsak yung grado, hindi nakapasa, frustrate tayo, mga kapatid. Ano ba bang mga cause ng frustrations natin, mga kapatid? Huwag naman yung mga hindi lang nag-reply siya. Ang babaw naman nun, mga kapatid. Grabe naman yun. Masyado naman. Diba? Many things, mga kapatid, but remember, your frustrations, mga kapatid, pwede yang mag-lead sa iyong galit. Galit ka sa mga bagay na ganito, pero yung cause pala niyan is frustrations. Amen? Everybody's frustrations.
If you read 2 Samuel chapter 6, verse 6 to 9, you will understand, mga kapatid, frustrations. That David was displeased and angry over God and His judgments. But like David, some gets frustrated with God's ways and are angry at God without cause. Remember, our ways is not His ways. Neither our thoughts are not His thoughts, say the Lord of hosts. Diba, what I preached last Sunday, mga kapatid, God still meant it for good, mga kapatid. Sometimes you don't understand the plan of God, but what you need is not to understand all the things, but what you need is to trust God with all your heart. Kaya nga sinabi ng Bible now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Kaya kailangan mo munang manampalataya para malugod mo ang ating Diyos. Kapag may panampalataya ka na, hindi mo rin trabaho, mga kapatid, lahat i-calculate. Kasi wala namang sinabi ang Bible na mag-base din. Sabi nga ng Bible, di ba? Mamuhay tayo sa pananampalataya at hindi sa ating mga feelings, mga kapatid. Dahil sometimes our feelings it's not stable, mga kapatid. Sometimes you are okay, sometimes not, mga kapatid. Kaya nga sabi ng Bible, mamuhay tayo ng may pananampalataya. Kasi kapag may pananampalataya ka, mga kapatid, whether in season or out of season, mga kapatid, you're still believing and trusting God in all your ways. Sabi ng Bible, di ba? In all your ways, acknowledge Him. And He will direct your paths. Kaso ang problema, mga kapatid, kapag masama ng panahon, pag masama na may problema na, doon pa tayo lalong bumibitaw sa Panginoon. Baliktad, mga kapatid. The more na nahihirapan ka, the more na hindi mo na naunawaan, what you need is to trust God and surrender it all to Him, mga kapatid. Hindi mo man nakikita para kang bulag, mga kapatid, kung nagkaganon. Kaya nga sabi ng Bible, the Word of God is a light unto our feet and a lamp to our path, mga kapatid. Sa panahon na hindi mo na nakikita ang daraanan mo, sa panahon na frustration ka na, sa panahon na, mga kapatid, na alam mong nagagalit ka na dahil sa mga frustration mo, depression mo, anxiety, lahat ng mga bagay na in-expect mo, hindi natutupad, mga kapatid. You prayed a lot, you fast, mga kapatid, you give, you support, but dito pa rin ang ending. Why, God? Ganito, ganyan. Just like David, mga kapatid, he experienced almost death, mga kapatid. He experienced a lot of frustrations, but David remained calm, mga kapatid. Hallelujah. Why? Because our ways is not His ways. Neither our thoughts are not our thoughts. The moment that you cannot see the road, mga kapatid, that's the time that you need to hold, Lord. Di ba ang bulag? Ikaw na Panginoon o manguna. Kasi hindi mo naman nakikita ang future eh. Ikaw ba, Brother Robert, nakikita mo future mo? Ang sabi ng Panginoon sa iyo, you will overcome. Ang sabi ng Panginoon sa iyo, pag nagtiwala ka sa Kanya, maliligtas ka. Pero hindi sinabi ng Panginoon sa iyo na pagdating sa unahan, hindi mo na makikita ang daraanan mo. Hindi sinabi ng Lord sa iyo na pagdating sa unahan, Sister Eunice, magkakasakit tayo. Sa unahan, meron tayong mga problema. Sa unahan, meron kang mga depression. Sa unahan, meron kang mga anxiety. Sa unahan, meron kang mga shortcomings. Sa unahan, meron kang matinding pangangailangan. Sa unahan, mga anak mo, hallelujah, babagsak ang grado, mapoprostrate ka at magagalit ka na, mga kapatid. Why? Because God never promised you, mga kapatid, hallelujah, na wala na yung mga bagay na experience. But hear this, God promised you that you will overcome, that God promised you, I will be with you, even to the end of the world, meaning to say, kahit man, hallelujah, hindi mo nakikita ang unahan mo, God is always there. Hawak ka ng ating Panginoon. Hindi bali na hindi mo, sa pakiramdam mo, parang iniwanan ka ng Panginoon. Sa pakiramdam mo, bakit ganon? Ba't ako pa yung naaapi? Ba't ganon? Ba't ako pa yung nagabriado? Ba't ganon? Ako ang anak mo, Panginoon. Ba't ako pa yung ganito na kailangan? Ay, hindi po. Hindi tayo dapat mag-base lang sa ating pong feelings. What we need to do, mahalaga na meron akong Panginoong Diyos na alam ko, nakatabi ko at kasama ko ngayon. Because I have faith. I have faith. I have faith. And I trust Him. Bakit? Madelay lang kasi magtiwala kapag meron tayo pang lahat makukuhanan, mga kapatid. Pero sa panahon na walang-wala ka na talaga, naku, dyan na talaga makikita, mga kapatid. Kaya nga dito mahalaga, sabi ng Bible, mga kapatid, we need to learn to obey. And not just hearers of the word, but doers of the word of God. Amen. Everybody say, praise the Lord. Now, next, refuse God's way, self-importance, Isaiah 55 verse 8. Yan ang problema sa atin, mga kapatid, di ba? Mahalaga ka na nga sa Panginoon, nagpapa-importante ka palalo. Amen?
Now, if you read Isaiah 55 verse 8, mga kapatid, pabasa, Brother August, prepared. Isaiah 55 verse 8. Because many of us, now Christians, mga kapatid, amen, is we have this meron tayong mga ganitong kalagayan, mga kapatid. Meron tayong ganitong mga ugali, amen. Meron tayong mga ganitong mga frustrations katulad, mga kapatid ko, sa basahin natin Isaiah chapter 55 verse 8. Isaiah chapter 55 verse 8. Sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip. Amen. O ang inyong mga lakat ay aking mga Amen. lakat, sabi ng Panginoon. That's right. Karamihan na ugali natin, ako lang talaga yung mga hindi napapansin, buti pa yung iba. May problema ako, buti naman nila. Di ba, karamihan sa atin, mga kapatid, ganun laging binabato natin na ano, buti pa si Nanay Sita, may Brother Jimmy. Buti pa si ano, may mga ganito. May mga ganito. Parang gusto natin, mga kapatid, na magbigay tayo ng, alam mo, sinabi na ng Bible eh, mahalaga ka sa Panginoon. Pero huwag ka naman magpatalo sa mga kapatid sa frustration mo dahil meron lang bagay na hindi sa'yo binigay ang Panginoon. Huwag mong tignan lagi yung mga bagay na wala, na nakikita mo sa iba na wala sa'yo. Hanapin mo yung mga bagay na meron ka na wala sa iba. May ngipin ka na original. Salamat, Panginoon. Ba? Napakaraming bagay actually na pasalamatan mo ang Panginoon, mga kapatid. Na meron ka na maraming wala sa iba. Tandaan mo unang bagay na wala sa iba, nag-iisa yung mukha mo, Nanay Sita. Sa 7 billion or 8 billion ba? 8 billion na ba ngayon? Around the globe, nag-iisa lang yung pagmumukha mo. Grabe. Kaya pasalamat na tayo na ang Panginoon hindi siya unfair. Amen? Kasi kung unfair ang Panginoon, paano na lang pag kung lahat, papayag ba kayo lahat ng mukha nyo kapara si Nanay Sita? Paano na malaman ni Brother Jimmy na asawa niya? Amen? Hallelujah. Mahirap, mga kapatid. Kaya nga, yung mga bagay na nagdadala sa atin sa frustrations, mga kapatid, always remember that our ways is not His ways, neither our thoughts is not His thoughts, says the Lord. Lagi natin tandaan, sabihin natin, basahin natin 1, 2, 3, go. Your will, not mine, be done. Let us always say this, your will be done. Let's say that again, mga kapatid. Your will be done. Your will be done. Kaya ba natin sabihin yan, mga kapatid? Amen? Lalo na kapag gustong-gusto natin yung mga bagay na sarili na akala mo kasi, feeling mo matalino ka, ikaw lang matalino, mga kapatid. Ako kasi yung nakapagtapos dito, pastor, bakit ayaw nyo sumunod sa akin? Remember always this, mga kapatid, that it is not our will, but His will be done, mga kapatid. Amen? Kahit sa akin, mga kapatid, amen? It is not my will, Lord, but your will be done. Di bali nang matagal, di ba? Di bali nang gaano katagal, basta alam natin nasa kalooban tayo ng Panginoon. Kaysa naman sa ipagmalaki natin araw-araw, pero wala naman sa kalooban ng Panginoon. Amen? Di ba? Di bali nang ilang district na youth camp atin na natin. Basta alam ko, darating din ang the best na para sa akin. Hallelujah. Kasi nauso na ngayon, mga young people, nagmamadali. Bakit? Dahil sa social media, hinahype. Pag may girlfriend, may boyfriend, may mansari, mayroong mansari, mayroong anniversary. Ano pa ba yung mga mansari na yan? Weeksary. May weeksary na rin. Baka gusto nila, may daysary na rin. Oh, mercery. Oh. Ano pa ba? Rosary. Pataysary. Nursery. Lahat na, mga kapatid. Bakit? Huwag kayong masyado magpadala sa hype ng mundo, mga kapatid. Always ask, Lord, not my will, but your will be done. Wala pa nga kasakalingkingan, mga kapatid, yung mga naranasan natin eh. Abraham, bago nabigay yung promise sa kanya, ilang taon? Diyos ko po, Mariusip. Hallelujah! Yung karanasan natin, yung lagi tayong pa-importante, mga kapatid. Hindi mo na talaga ako mahal, Panginoon. Tignan mo si David. Tignan mo si Abraham. Tignan mo sila, Di ba, hasado tayong pabibi na halos wala pa sa kalingkingan ng naranasan natin sa kanila, mga kapatid.
Lalo na pagtawagin ko si Lolo Job. Lalo na yun, mga kapatid. Amen? Kaya hindi dapat tayo palagi magpapaimportante at magpapadala lahat sa lahat ng frustration because all of us, we are subject, mga kapatid. We all have frustrations. We all have, mga kapatid, difficulties. We all have shortcomings. We all have problems. We all have pain. We all have sufferings. We have sicknesses. Lahat tayo, mga kapatid. Because lahat tayo subject dyan. Pero sabi ng Bible, all things work together for good to them that love the Lord. Not my will, Lord, but thy will be done. Kaya mo bang isuko yung frustrations mo, lahat ng iyong pong mga galit, mga kapatid, lahat ng sufferings mo, lahat ng pain mo, kaya mo bang ibigay sa Panginoon? Isa lang nag-amen, salamat meron. Ibig sabihin, aminado tayo. Everybody say, praise the Lord. Now, next. Ito, may isa masaklap, mga batid. When our expectations are not met. Lalo na kapag masyado mong di ba nakakadismaya talaga yun, mga kapatid, di ba? When our expectations are not met. Diyan pa naman tayo laging mga kapatid. Basahin natin sa 2 Kings. 2 Kings chapter 5 verse 10 to 12, Brother August. 2 Kings chapter 5 verse 12. Verse 10 to 12. Now, remember, mga kapatid, while Brother August is learning, anger came from self-importance or arrogance, mga kapatid. Amen? Kapag lagi ka magpapa-importante, lalo't mong inaalagaan, lalo ka tuloy magagalit, mga kapatid. Doon pa naman sa panahon na kapag ka nagpapabibi na pa-importante ka na, tapos di ka pinapansin, nakakainis kaya yun. Di ba sa mga babae, gusto lang nilang sabihin na huwag kang umalis, pero pinapaalis ka nila. Pero hindi nila kayang sabihin na mahal kita. Di ba? Yan yung mga language, di ba, minsan mga kapatid sa babae. Para meron silang, na-triggered sila sa galit na some part, pero hindi nila kayang mabasabi ng buo sa iyo, mga kapatid. Pero kapag tinignan mo, pinakinggan mo lang, kaya nga maganda, mahalaga talaga, mga kapatid, yung hindi kayo puro salita, dalawa sabay-sabay. Makinig ka lang, mga kapatid. O, tapos ka na. Hindi pa, sige. Pakinig ka muna. Tapos ka na, hindi pa rin. Umabot na ng alas 4 hapon. Tapos ka na, pagod na siya. Ikaw naman ngayon, mga kapatid. Alam niyo ba, sabi ng Bible, ang magpapaalis sa galit? Alam niyo sabi ng Bible? Yung pong sagot na malumanay, mga kapatid. Wow. Soft answer will turn away wrath. Kaya yun, mga kapatid. Kasi ako, hanggang ngayon, hindi talaga, Brother Johnny. Ang hirap. Yung lalambingin mo, yung talagang Sister Leia, yung talagang kayo, siguro katagalan, makukontrol mo na eh. Pero kapag ka naku, paano ko ba ito? Laging nasa isip ko, sabi ng Bible, sabi ng Bible, sabi ng Bible. Pero sa kaliwa naman, naku, yung bulkan dito, umuusok na, mga kapatid. Pero sabi ng Bible, sabi ng soft answer. Ang hirap kaya, yung galit na galit ka na, pero gusto mo ilabas soft answer, hindi talaga mangyayari, mga kapatid. Ang hirap banggitin. Yung malambing, ganito kasi yan, Tapos galit ka, hindi mo masasabi yan. Walang ganon, Talagang lahat, talagang turo, pati ipis, tuturo mo na, lahat ng bagay, tuturo mo na, mga kapatid. Because you are angry. Amen? Pero try to calm yourself, mga kapatid, yung, hingang malalim, tapos replyan mo ng malambing, mabilis talaga mawala yung galit, mga kapatid. I-try mo, Brother Johnny, pagkagalit na galit na si misis mo, gantihan mo ng malambing na salita. Huwag mo nang gayahin yun sa Facebook. Pagka nagagalit yung asawa, 10,000. Bilis talaga, mawala ang galit talaga. Huwag nyo nang gayahin yun. Wala naman tayong ganun kasi. Di ba? Hindi naman natin dapat gayahin yun. Pag nagagalit, kahit pa naman siguro ganong galit, pagka pinakitaan ka ng 50,000, Sister Carrie, magagalit ka pa ba? Hindi na. Kaso, ang problema naman nun, pag nasanay na ganun, lagi na magagalit. Araw-araw naman magagalit. Biro lang. Basahin natin isa, sa Isaiah, ano ba yung sinabi ko kanina, verse? Itong 2 Kings, chapter 5, verse 10 to
Barnabas. 2 Kings chapter 5 verse 10 up to 13. Verse 10, at si Eliseo ay nagsugo ng sugo sa kanya na nagsasabi, ikaw ay yumaon at maligo sa Jordan na makapito at ang iyong laman ay sasauli sa iyo Amen. at ikaw ay magiging malinis. Amen. Verse 11, ngunit si Naaman ay nag-init at umalis at nagsabi, narito, aking inakalang walang paksalang lalabasin niya ako at tatayo at tatawag sa pangalan ng Panginoon niyang Diyos at galaw-galawin ang kanyang kamay sa kinaroroonan at mapapawi ang ketong. Amen. Verse 12, Verse 12. hindi ba ang Abana at ang Pharpar na mga ilog ng Damasco ay mainam kaysa lahat ng tubig sa Israel? Hindi ba ako makapaligo sa mga yaon at maging malinis? Sa gayon, pumihit siya at umalis sa pag-init. Verse 13, at ang kanyang mga lingkod ay nagsilapit at nagsipagsalita sa kanya at nagsabi, Ama ko, kung ipinagawa sa iyo ng propeta ang anumang mahirap na bagay, hindi mo ba gagawin? Gaano nga kung sabihin niya sa iyo, ikaw ay maligo at maging malinis? Alright. Now, this part, this story, mga kapatid, if you read 2 Kings chapter 5, may isang hari. Ikaw, hari ha? Utusan ka ba naman maligo doon sa maruming mga kapatid, ilog? Alam nyo, ang sabi nila, hindi naman ilog lang tatalon kasi wala nang mas worse dyan. Joke lang, mga kapatid. Yung basta sabi maruming ilog, no? Ang sabi na, pwede naman ako maligo dito sa malinis, bakit doon pa? Meron namang option eh. Pero ito makapangyarihan talaga pag sumunod ka talaga, mga kapatid, no? Dahil dito, mga kapatid, lalo na sa isang bagay na gustong-gusto natin na, Lord, kalooban mo man, Panginoon, na ganitong daan, pero bakit ganito, Panginoon? Bakit ganito? Panginoon, yung pinag-pray ko, yung matangos ng ilong, maputi, may sasakyan, pero bakit tricycle driver? Diba, ganun ka kaya arrogance, mga kapatid? Tinitignan natin ang mga baba, Panginoon, bakit ganito? Bakit na pangasawa ko? Piolo Pascual yung expectation, pinag-pray ko, binigay mo sa akin si Bentong. Diba, iba yung hindi na-meet yung expectations natin, mga kapatid. Lakas ng tawa nila, Edgar. Yung expectation natin hindi na-meet. Pero ano nangyari? Sabi na, nung sumunod ang hari, mga kapatid, arrogance, superiority, kahit pa sinong hari ka dyan, kailangan mo sumunod sa Panginoon. Kahit sino ka pang mataas sa posisyon, kapag hindi ka sumunod sa Panginoon, wala talaga mangyayari sa'yo. God expectations must be our overriding concern, mga kapatid. Hindi sa'yo. Because our ways is not His ways. Anong nangyari? Nung sumunod ang hari, mga kapatid, anong nangyari? Nawala, gumaling. Panginoon, bakit ganito yung naranasan ko mga problema? Tapos magpapabibig ka pa naman, nanay. Tapos gagawin mo, sasabihin mo pa naman, ba't ganon? Sila ganito, buti pa sila ganyan. You don't know the plan of God sa unahan. Amen. Huwag mo laging i-calculate lahat at bigyan ng unang pansin yung mga negatibong bagay, mga kapatid, nangyayari. Ang tignan mo yung plano na dakila ng ating Panginoon. Dahil kapag ikaw manatili sa kalooban ng ating Panginoon, hallelujah, hindi mo alam, masigit ka pang pinagpala kaysa sa kanila, mga kapatid. Amen? Now, next, mga kapatid, is when we have been sinned against. Proverbs 25, verse 23. Pabasa, Brother August. Mahalaga ito, mga kapatid, before I close. Dahil karamihan sa atin, dito tayo napapahamak, mga kapatid. Proverbs 25, verse 23. Kapag tayo nagkasala na, ano nangyari sa atin? Basahin natin sa Proverbs 25, verse 23. 25, verse 23 ng Proverbs. Proverbs chapter 25, verse 23. Ang hanging hilaga ay naglalabas ng ulan. Gayon ang dilang
maninirang puri ay nakakagalit. Aha. Ang maninirang puri ay nakakagalit. Ano yung unang binanggit, Brother August? Yung Ang hanging hilaga Aha. ay naglalabas ng ulan. Gayon ang dilang maninirang puri ay nakakagalit. Now, always remember, mga kapatid, ito isa sa pinaka-winaringan tayo ng Bible, yung ating po mga dila. Amen? Kapag galit na galit tayo, hanggat maaari, iwasan mo talagang yung dila mo, mga kapatid. Bakit? Kasi yung dila mo, sabi ng Bible, kayang magwasak yan ng isang syudad. Sino dito kinasal dahil sa chismis? Ay, meron pala talaga. Meron dun sa amin, mga kapatid. Dahil sa dila, sinisismis sila, sinisiraan sila, mga kapatid. Nagkatuluyan na lang tuloy sila. Ay, nag-okay din. Di ba, mga kapatid? Mabilis pa naman tayo magsalita. Amen? Lalo na kapag usapin ng paninira, naku po. Hallelujah. Mabilis tayo dyan, mga kapatid. Tignan nyo. Mas mabilis gumapang yung balita ng mga negatibo kaysa sa mga positibo, mga kapatid. Kahit sa mga mainstream media, mas madalas binabalita yung mga negatibo, patayan dito, mga ganito. Pero kunti lang mababalitan yung mga good news, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Kunti lang makikita mo. Pero pagka mga, lalo na mga buhay ng artista, ay naku, updated, busy yung mga ano dyan natin, mga kapatid, social media, hallelujah. Kapag may mga walayan, may mga taksilan, may mga bagong ganito, pinalit ni ganyan, ay, dyan tayo magaling mabilis, mga kapatid, lalo na kapag mayroong masisirang puri, mga kapatid, hallelujah. Now, always remember, mga kapatid, hurt, harm, injustice, or lack of love, etc. All this happen when we are sinned against, mga kapatid. Or when we sin against someone. Now, the answer is, number one, let us commit ourselves, mga kapatid. Commit yourself to God's judgment. 1 Peter chapter 2, verse 21 to 23. Meaning to say, hindi dapat lagi sa tao na ay nakabase, mga kapatid. We need to commit yourselves, amen, to God's judgment. Dahil kapag sa tao, iba ang husga ng tao talaga. Talagang ang tao, naku, sabi ko sa iyo, mga kapatid, amen, wala kang maasahan talaga pag sa tao, maliban na lang, amen, sa tulong ng ating Panginoon. But always commit yourself to God's judgment. Because God will always love you, mga kapatid. God will always forgive you. God will always extend mercy for you. God will always understand you. His mercy is infinite, mga kapatid. And He is limitless, God. His love is unending, mga kapatid. Hallelujah. And every day, hallelujah, tayo po ay minamahal ng ating dakilang Panginoon. Kaya dapat mahalin at suklian din natin siya. Kung ikaw na frustrate sa mga bagay na hindi na imimit na expectations, how much more ang ating Panginoon sa atin na paulit-ulit tayong bumabalik sa altar at pagsisisi pagkatapos babalik na naman sa putik, mga kapatid. You know how disrespectful at parang yung nasisira, yung nasasaktan ka talaga, mga kapatid. Kung ikaw nasasaktan sa iba na ganito, ganyan, how much more ang ating Panginoon na mismong kitang-kita niya at kasama mo pa siya na sa panahon na pinili mo ang kasalanan, nasa tabi mo siya, pinagpalit mo siya harap-harapan, mga kapatid. Akala natin, wala ang Panginoon sa panahon na mas pinili natin magkamali, magkasala, mas pinili natin na ganitong bagay, mas pinairal natin yung galit, mga kapatid, nandun ang Diyos. Kaso hindi mo lang pinakinggan yung boses niya. Because your will, yung gusto mo ang nasusunod. Selfish desires, pride, mga kapatid. That's why it is very important for us to surrender and commit yourself always to God, mga kapatid. Palagpakan natin ang ating Panginoon. Next is, be long-suffering. 2 Corinthians 6:3, verse 6. If you read that, everybody read, be long. Ito ang kailangan natin, mga kapatid. Umpisa pa lang, bagsak na tayo. Amen. Wala tayo niyan. Kailangan natin yan. Kung alam nyo kung number one na ipagpipray nyo, hindi yung bagong shoes, bagong cellphone, bagong gamit, bagong bahay. No, ipagpray nyo ito, mga kapatid. Dapat ito ang mga bagay na ipagpipray natin. Amen? Lord, give me patience. Diba? Lord, give me long suffering. Pinagpipray nyo ba yan, mga kapatid? Panginoon, bigyan mo pa ako ng mapagmahal na puso sa aking asawa.
Bigyan mo ko, Panginoon, na mapag-unawa na kaisipan sa aking mga anak. Bigyan mo pa ako, Panginoon, ng habag. Or lagi natin pinapirip, Panginoon, gamay na lang yun, Ginoo na. Gamay na lang yun. Parang yung nag-away, tistigi ko be! Tistigi ko be! Yung nagdikit na talaga, mga kapatid. Galit na galit na. Kasi hindi natin pinagpipray yung mga bagay na dapat ay pagpipray natin, di ba? Nililihans nyo ba yung mga anak nyo, mga kapatid, or pinagpipray nyo, Panginoon, bigyan mo ko ng... God will always give you blessings, mga kapatid. If you are, your attitude is right, your heart is right, kaya nga pinagpipray nyo yan, yung mga bagay na yan, mga kapatid. Panginoon, bigyan mo ko ng patience sa kapitbahay ko, Panginoon. Kapitbahay ko, Panginoon, ganito, ganyan. Kapitbahay ko, ganito, ganito, ganyan. Di ba? Dapat pinagpipray natin yan, mga kapatid, because we cannot change others. But always remember, mga kapatid, we can control ourselves. We cannot control others, but we can control ourselves, mga kapatid. Now, unresolved issues, Matthew 5:21-26. Napakaraming unresolved issues that will produce anger, mga kapatid. Bitterness, malice, etc. Dito lahat nagyayari, nagkakaroon ng disgrasya. Bakit? May mga unresolved issues. Kaya nagkukos siya ng galit, mga kapatid. Dahil yung mga noon na mga issue hanggang sa ngayon, hindi pa nare-resolve, mga kapatid. Kaya dapat mag-take tayo ng initiative. Anong sabi ng Bible, Matthew 5:23? Address and solve the issues, mga kapatid. Kaya nga may tinatawag tayong carefrontation, mga kapatid. Hallelujah. Kung chismosa siya, na ayaw mo yung ganung mga kapatid, then you need first to pray. Then, you need to talk to him in private. Sis, masyado ka ng chismosa, tama na. Ay, hindi ko alam. Oh, di ba? Malay mo, doon sa pag-usap nyo in private, mga kapatid, makakatulong. Kung hindi man, then ask your leaders, mga kapatid, or your pastors. Amen? Dahil kailangan natin yan, mga kapatid. Amen? Address and solve the issues. Next, quickly reconcile. Matthew 5:24-25. Bakit? Kasi hindi mo alam, mga kapatid, pagka ang galit at yung anger, ang lagi mong inaalagaan, manganganak at manganganak at manganganak yan. That is the cancer for your spiritual life, mga kapatid. Baka hindi mo alam, una, ganito lang dahil sa unresolved issues, yung tissue na hiniram niya hanggang sa ngayon hindi pa nababalik, 1 taon nang nakalipas, andoon pa rin yung hindi mo pa rin makakalimutan. Alam niyo kung bakit? Mapaliit, mapalaki ang tao, hindi makalimot. Ay, nako. Ay, nako. Sabihin mo sa katabi mo, ay, nako. Yan ang problema sa atin. Ang problema, madadamay na lahat. Ala, walang siya ito na. Madadamay na lahat because of unresolved issues. Amen? Ano na nangyari? Hanggang sa yung galit mo, sobrang lumaki ng lumawak, pero dapat balikan mo, ano bang pinaka-root cause talaga nito? Ano nangyari? Dahil sa tissue. Di mo ba talaga maalala? O sige, sabihin ko na sa'yo, way back 1957, hinira mo sa akin yung tissue, 2020, 30 na ngayon. Di mo pa rin nababalik. Pero namabalik. You see, what I mean is we have a lot of unresolved issues, mga kapatid. Conflict, amen. Lalo na sa magpamilya, sa church, kahit dito sa atin, mga kapatid, we have a lot of that. But always remember, mga kapatid, that thing, amen, will lead us to anger, mga kapatid. We need to take initiative and address it and solve the issues, mga kapatid. Amen? Because the answer is immediate reconciliations, according to Matthew chapter 5, verse 24. Reconcile agad. Ang problema pa naman sa atin, mga Pinoy, ugali natin, pinag-reconcile na nga, mas lalo pa tuloy magkakagulo, tuloy, mga kapatid. Sabi ko, pinag-usap na nga tayo dito eh. Tapos pag nagkagulo na tuloy lalo, magpapatawaran na, mag-iyakan pa yan. Sorry. Pag-uwi, mga kapatid, ay naku. Sabihin pala pagtalikod, pagka dito, iyak, pag lumagpas na yung mukha, handa ko sa akin. You need genuine reconciliations talaga, mga kapatid. Kasi ang totoong reconciliations, una, isuko mo muna yan sa Panginoon talaga.
Walang ibang susi niyan, kundi ang paglapit sa paanan ng ating Panginoon. Hindi si pastor, makakatulong sa iyo si pastor, si leader, pero ang unang hakbang dapat gawin natin yan, is-surrender mo lahat yan sa Panginoon. All your anger, ang angry, bitterness, lahat ng issues mo sa buhay, pati yung artista na galit na galit ka, pati na tuloy asawa mo, nadamay na, sabat ka ba galit sa akin? Kasi si Tom Rodriguez, ay, napakawalang iya. Si Paulo Contes, ganun. Ba't ako nadamay dyan? Amen? We need to give it all and surrender it all to God, mga kapatid. That's why we need to commit ourselves to God always, mga kapatid. Now, last, know the dangers of anger and refuse them. Dahil ito, ang karamihan sa atin, mga kapatid, instead of, Now, know the dangers of anger. Number 1, foolishness. Proverbs 14, verse 17. Ano sa Tagalog na itong foolishness, mga kapatid? Kamangmangan. Itong kamangmangan, ang sabi dito, foolishness drives people away. Lalo na tayo, mga kapatid, meron tayong mga galit lagi na nagmulan, it will aggravate problems and increase sin. According to Proverbs 29, verse 22. Kapag ka ito hindi mo bantayan, mga kapatid, yung galit mo, kapag ka naalagaan mo yan, manganganak ng kasalanan yan, mga kapatid. Ano sabi ng Bible? Proverbs 29, verse 22, your anger will produce sin, mga kapatid. And ano dapat na solusyon natin? Rest in the bosom of, Ecclesiastes verse 7, verse 9. If we allow anger will control us, mga kapatid, then it will give more distractions to us. Mas lalo tayong masisira, para kang bulkan na kagaya ng picture. Umuusok, wasak na. Pagkagalit ka pa naman, wala ka sa masyadong kaisipan, bahala na kung anong mangyayari, basta yung kagustuhan mo yung masusunod. Amen? Kaya dapat tayong laging mayroong mahinahon, at magpakumbaba, mga kapatid. God show us how to be slow in anger. Psalms 100 and Psalms 103, mga kapatid. Psalms 103, verse 8 to 12. Dito pinakita ni David, mga kapatid, amen. Basahin natin yan, mga kapatid. Pabasa, Brother Ogo. Psalms 103, verse 8 to 12. Verse 8. Because this part, God is slow to anger because God shows us His example. Why? Because He is merciful and gracious. Because God is merciful and He is gracious, mga kapatid. Tinitignan ng ating Panginoon yung mga bagay na mas mapakinabang sa ating kaysa sa mga bagay na hindi natin mapakinabangan, mga kapatid. Verse 8, Psalms 103, verse 8. Psalms 103, verse 8. Ang Panginoon ay puspos ng kahabagan Puspos ng kahabagan, mapagbiyaya. mapagbiyaya. Banayat sa paggalit at sagana sa kagandahang loob. Wow. Verse 9, hindi siya nakikipagkaalit na palagi. Ni kanyamang tataglayin ang kanyang galit magpakailanman. Verse 10, siya hindi gumawa sa atin ng ayon sa ating mga kasalanan, ni gumantiman sa atin ng ayon sa ating mga kasamaan. Verse 11, sapagkat kung paanong ang mga langit ay mataas kaysa lupa, gayon kalaki ang kanyang kagandahang loob Amen. sa kanila na nangatatakot sa Kanya. Wow. You see, ang Diyos kapag meron siyang galit, mga kapatid, or siya ay nagagalit, naggagawa siya ng paraan para maalis ang kanyang galit. Amen? At hindi siya nag-hold ng grudges. Hindi siya nagkikip nito, mga kapatid. He is not interested in retaliation. Wala siyang panahon para gantihan ka. Dahil kung mayroong, kung gantihan tayo ng Panginoon, matagal ka ng patay, mga kapatid. And His mercy is not removed when we sin. Why? It is magnified because of our sins, mga kapatid. Remember, God always loved the sinner and He hates the sins. Why? Because God, He forgives. Because God will always love. God will always understand. He will always extend His mercy before God will send wrath and judgment, mga kapatid. That's why, let us always commit ourselves to God's judgment. Not to judgment of your brothers,
not to the judgment of your sisters. And let us always find a way na yung galit natin, hindi tayo ma-overcome, but let us overcome and control our anger. Not the anger will control us, mga kapatid. Tumayo tayong lahat, mga kapatid. Always remember, anger is a sin. And we must eliminate it, mga kapatid. Colossians 3:8, the Bible says, mga kapatid, that pwede kang magkasala. Ay, pwede kang magalit, pero wag kang magkasala. Amen? Pwede kang magalit not to the point na halos ikaw na, mga kapatid, nagkasala at ikaw na, mga kapatid ko, tuloy ang napahamak nito, mga kapatid. Because God will always give us, mga kapatid ko, not just life, not only life, but that God will give us life and more abundantly, mga kapatid. Now, remember, if we don't kill the root of anger, lahat magsabing root of anger. Ano ba talagang pinagmulan ng galit natin, mga kapatid? Amen? Lahat tayo, di ba, merong mga anger problems or issues, mga kapatid? Hanapin mo yung pinakaugat. Ano ang pinakaugat ng galit mo? Anong root cause ng galit mo? Then you need to kill the root of anger, mga kapatid. Why? Because the plant will revive. Kapag hindi mo yan patayin yung galit, ay yung pinagmulan ng galit mo, pag hindi mo in-stop yan, mga kapatid, pag hindi mo ma-overcome yan, kahit pa anong gawin mong ilang taon, babalik at babalik yan pa rin sa iyo, mga kapatid. Dahil kagaya yan ng plant, babalik at babalik yan. Tutubo at tutubo yan muli. It's like the volcano will erupt, mga kapatid, and will destroy your life forever. Remember, kapag ka nagalit ka na, hindi mo na mababawi lahat ng masasamang sinabi mo. Lahat ng masasakit na sinabi mo sa anak mo, sa asawa mo, sa kamag-anak mo, sa lahat ng tao sa mundo, pati Facebook, dinamay mo pa, nag-post ka pa doon, mga kapatid. Amen. Hindi mo na mababawi yun. That's why we must and we need to control and eliminate the anger, mga kapatid. Why? Because anger, pwede yang magiging cause ng iyong pagkakasala, mga kapatid. That's why we must eliminate anger sa tulong ng ating Panginoon. Amen? Kapag galit tayo, hallelujah, let us look beyond, mga kapatid. Pag gusto mo na talagang magalit sa asawa mo sa labas ka muna doon, magpahangin, mga kapatid. Langhapin mo yung mga tae ng manok para mawala, maibalik yung galit mo. Amen? Hallelujah. Kung galit na galit ka sa tayong manok doon, higupin mo lahat para maubos, mga kapatid. Yung mga tsismosa mong kapitbahay, sige. Lapitan mo, mga kapatid. Amen. Eliminate your anger. Amen. And let us love what the Bible says. Ano ang last na sinabi ng Bible, mga kapatid? Ito muna. Mercy, nabanggit na natin yan. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Amen? Lahat ng bagay na masasama na nangyari sa atin, it does not mean na hindi na tayo mahal ng ating Panginoon. Hindi ibig sabihin yan, hindi ka na mahal ng Panginoon. But always learn this, mga kapatid, what the Bible says. Do not be overcome by evil. Yung galit mo, yung bitterness mo, but overcome evil with good, mga kapatid. Wow! Ginawan ka ng masama, sinuklian mo ng mabuti. Ewan ko lang kung hindi titigil yan. Kung nagagalit ka sa kapitbahay mo na tsismosa, mga kapatid ko, bigyan mo ng pagkain. Uy, para saan to? Siyempre, welcomein ka, may pagkain ka eh. Sinismis mo kasi ako. Sana tumigil ka na. Di tapos, mga kapatid. Diba? Tapos yung mga nangutang sa'yo na 100,000 hindi pa nabalik. Puntahan mo, bigyan mo ng pagkain. Kamusta ka na? Palakasin mo, busugin mo. At saka mo singilin. Magbabayad dyan, mga kapatid. Diba? Yung kinakainisan mo, mga kapatid, mga tae na, mga hayop, mga alaga mo ganito, well, pakainin mo pa, lalo, mga kapatid. Amen? Lahat ng issues that we have, mga kapatid, always remember, lahat yan meron solusyon. Hindi laging lahat sa panahon, galit ang solusyon, mga kapatid. Hindi sa lahat ng panahon, galit ang pairalin natin, mga kapatid. We must also always understand that if you want to overcome evil, then we must overcome evil with good, mga kapatid. Always choose to understand. Everybody say, choose. Understand, love, and forgive.
Love God, love people. Kaya nga lagi natin niya sa Sanctuary Festival, loving God, loving people. That's why, Lord, help me to surrender my life sa iyo. Can we say that prayer, mga kapatid, na, Panginoon, taas natin mga kamay, mga kapatid. Come on. Lord, kami nagsisisi sa aming mga kasalanan, Panginoon God. Patawarin mo kami, Panginoon, sa lahat ng aming pagkakamali. Yung mga sinabi namin na masasakit, masasama, at mga gawa namin, Panginoon, sinasadya o hindi man. God, patawarin mo kami, Ama, na Lord, na hindi maghari, O Diyos, ang kasalanan sa aming kaisipan at sa aming puso, na sa gayong bagay, hindi kami makagawa ng pagkakamali, na hindi ayon sa iyong kalooban. Lord, you said in your word, you are faithful and just to forgive our sins. God, we claim today your forgiveness and love because we want to feel you always, God, and we trust you by faith, O Lord. Hallelujah. You are with us always, Panginoon. At nais namin, O Diyos, na manahan ka at ikaw, Panginoon, hallelujah, ikaw manahan sa aming puso't isipan, God, and make, O Lord God, hallelujah, this body as your temple of the Holy Spirit, God. We ask to you, Lord, move mightily. And we welcome your presence, we welcome your power, we welcome freedom, O Lord God, we welcome, Panginoon, joy, hallelujah, just like David, Lord God, dahil sa kanya pong pagkakasala, Panginoon, lahat ng joy na wala. But Lord, just like David, we ask you, Panginoon, cast that away from your presence. We ask you, Lord, you are important, O Lord God, than anything in this world. Help us to reach you, to seek you, God, always, na ikaw ang unahin namin, Panginoon, at hindi anuman, Panginoon, mga issue sa buhay namin. Turuan at tulungan mo kami, Panginoon, na ikaw unahin, lagi lapitan, na ikaw lagi, Panginoon, nasa aming isip, God, na turuan mo kami magpakumbaba at humingi ng kapatawaran sa iyo, Panginoon, God, so that your presence, O Lord God, will work, your spirit and your power will work into our lives, so that our lives will be transformed, O God, at sa gayong bagay, hindi kami manatili sa ganitong level, Panginoon, that we will learn to love, we will learn to forgive, we will learn to understand, and we will learn to God to know and realize that we need each other, Lord, na kailangan namin ang bawat isa, Panginoon. So that today, O God, hallelujah, starting today, by the help of the Holy Ghost, we will rebuke the works of the enemy, the pride of life, the lust of the flesh, and the lust of eyes, Panginoon, by the authority of your word, and by the power in the name of Jesus. We claim, O God, hallelujah, that you are the one, Panginoon, that will give us hope and power and free us, Panginoon, from the bondage of sin. God, I pray also, God, that today, Panginoon, we no longer live in sin from the past, O God, or from the past heartaches and pains and sufferings. But, Lord, right now, help us to move forward by faith, O Lord God, that today we will understand each other, that today we will love each other, that today we need to hold hand to our brothers and sisters each other, that today we will pray each other, that today we will love, Panginoon, hallelujah, the husband and wives will love each other, the family will unite together, the family will have a peace and will have joy, O God, together. And we ask you, Lord, that this church, you promise, God, hallelujah, na walang anumang gagawa ng kaaway. Even the gates of hell shall not prevail against it, O God. But we speak the authority and with the power of God, that there's power in your name, Lord, na ang iglesyang ito, Panginoon, ay mas lalo rumami ang problema, mas lalo kami magkakaisa, O God. Gayon din sa bawat pamilya, mas lalo kaming darami, Panginoon. Sa tulong mo, Lord, i-increase ang aming pananampalataya. Amang banal, sa iyo lahat ang kapurihan at kapangyarihan. You hold the powers, oh, all powers, oh God. Hallelujah, is for you, Panginoon. That's why, Lord, today we trust you in everything. Not my will, but thy will be done. Hindi ko alam kung ano mang dinaranas ni sister ni brother, pero alam mo, Diyos, kung ano ang kanilang pangangailangan. But first thing first, God, teach us, Panginoon, na kami lalapit sa iyong harapan. Susuko, Panginoon, sa aming pong mga kasalanan at higit sa lahat, ipagkatiwala namin lahat sa iyo, Panginoon, because we know, hallelujah, you know our future, God. You know what's the day ahead, O Lord God. We thank you, Lord, for the gift. We thank you, God, for the blessings. We thank you, God, for the life. And we thank you, God, for the power. And thank you, God, for the freedom. We give you all the glory and praises. In Jesus' name we pray. Clap your